Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na escalation ang mapanganib na pagmaniobra ng missile frigate ng China sa barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ang insidente nangyari sa gitna ng muling pagbuhay sa posibleng joint oil exploration ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. All back. Sa layong 3 hanggang 8 metro, halos dumikit na ang Chinese missile frigate na ito ng PLA Navy na delikadong nagmaniobra sa harap ng landing ship tank BRP Benguet ng Philippine Navy. Nangyari ito noong Miyerkules, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nagawang makaiwas ng BRP Benguet sa barko ng China, kaya't hindi humantong sa banggaan. Wala ring nasaktan na crew sa barko ng Pilipinas, pero tinawag ng Armed Forces of the Philippines na unprofessional ang ginawa ng PLA Navy. There's no room for that in a civilized world. Yung ganong actions speak of harassment, speak of ICAD per se. That was intentional, hindi yun accidental. That was unsafe. Ayon sa Philippine Navy, may tuturing na escalation ang panibagong insidente sa West Philippine Sea. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon, bibihira lamang na magkaroon ng warship-to-warship na komprontasyon. This is part of their increased provocation. Brought about their perception na nabawasan ang US forces in the Indo-Pacific region and nakatuon ang US sa Middle East. This is trying to normalize further yung ICAD nila. So we have anticipated this and we already informed our commanding officers, our troops on the ground, to be very careful not to be provoked. Hence, napaka-importante na lahat ng actions nila ng mga kasundaluhan natin within the bounds of law. Ang insidente nangyari sa gitna ng posibilidad na muling magkaroon ng diskusyon ang China at Pilipinas kaugnay ng joint oil exploration, bunsod ng mataas na presyo ng crudo dahil sa tensyon sa Middle East. Walang tugon dito ang AFP, pero dapat umano na bantayang maigi ang tunay na ginagawa ng China. This will blow up in their face. This is an example of talk and take. Para ka nanonood ng sine, iba ang audio, iba ang action na nakikita mo. May disconnect, may dissonance. So we have to be very careful, lalo yung taong bayan, in listening to all their talk. Eh, kwento lang yan eh. Wala pang kwenta yan. Ang importante, what is happening on the ground. Sa pagdalo sa Paris Defense and Strategy Forum 2026 sa France, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na patuloy na itataguyod ng Marcos Jr. Administration ang international law, katuwang ang iba pang mga bansa, kabilang na ang mga nasa Europa. Sa kabila ng hindi pagkilala ng China sa 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas, 10 taon na ang nakararaan. Even in domestic issues and politics, China continues to wage a campaign in order to undermine our determination to pursue our rightful claims under international law. They are harming the archipelagic countries that the law was designed to shield against the unilateral actions of stronger states. Samantala, pinangunahan din ni Teodoro ang opisyal na paglagda sa Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at France na layong paigtingin ang defense cooperative activities ng mga armed forces ng dalawang bansa sa teritoryo ng isa't isa. Ang France, ang ika-6 na bansang may kaparehong defense agreement sa Pilipinas, bukod sa Estados Unidos, Australia, Japan, New Zealand at Canada. Patrick De Jesus.